Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Ang kasong aking ibabahagi sa video na ito ay dadalhin tayo sa isang maliit na bayan na tinawag na County Offaly sa Tullamore, Ireland. Matatagpuan ang lugar na ito sa Grand Canal sa gitna ng county. Ito ang pang-apat na bayan na may pinakamalaking populasyon sa Midland Region. Taong 2022, dito nakatira ang 23 years old na si Aisling Murphy. Pinanganak si Aisling noong July 6, 1998 sa Blue Ball, County Offaly. Si Aisling ay isang maganda, masipag, matalino at motivated na dalaga. Simula bata pa lamang si Aisling ay pangarap na niyang maging isang guro. Walang pagsidla ng kanyang saya nang matanggap siya bilang isang primary school teacher sa Douro National High School ilang buwan bago graduate ng college. Nang magsimula sa trabaho, impres na impres ang kanyang mga kasamahan sa eskwelahan. Magaling itong makisama at higit sa lahat ay napakagaling din sa kanyang trabaho. Ayon sa kanila, parang hinulma si Aisling para maging isang guro. Ayon naman sa ama ni Aisling, bata pa lamang ito ay napaka-adventurous na ng dalaga. Palagi nitong china-challenge ang kanyang sarili upang mas lalo pang matuto at mag-improve. Ngunit kahit ganito ang ugali ni Aisling, hindi ni minsan niya ipinahamak o inilagay sa alanganing sitwasyon ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kasama na rito ang mga estudyante na kanyang tinuturuan sa eskwelahan. Naging instrumento si Aisling upang maging mas mabuting mag-aaral at citizens ang mga batang kanyang tinuturuan. Wala din itong sinasayang na oras sa kanyang buhay. Palagi itong ready na matuto at tumulong sa ibang tao every time na may makita itong opportunity. Sa katunayan ay bumili pa nga si Aisling ng isang Uilleann pipe. Ang Uilleann pipe ay isa sa mga pinakamahirap na instrumento na pag-aralang tugtugin, ngunit determinado itong subukan ang kanyang kakayahan. Alam niya na walang imposible at matututunan niya kung paano ito gamitin kung ibibigay niya ang kanyang best at magpupursige siya. Bata pa lamang si Aisling ay mahilig na ito sa musika. Namana niya ang pagkahilig dito mula sa kanyang ina. Palagi itong sumasali sa mga choir, orchestra at mga traditional music group. Maliit pa lamang si Aisling ay marunong na itong tumugtog ng fiddle instrument o violin. Nakabilang si Aisling sa top 5% na pinakamagaling na fiddle instrument artist sa bansang Ireland at malimit na tumugtog sa mga national traditional events ng bansa. Isang family girl din itong si Aisling. Lumaki itong napakalapit sa kanyang pamilya. Palagi itong naglalaan ng panahon upang sabayan na kumain ng hapunan ang kanyang amang si Ray, ang kanyang inang si Kathleen, ang kanyang kapatid na babae na si Annie at ang kanyang kapatid na lalaki na si Cowell. Nagkaroon din ng kasintahan si Aisling sa katauhan ni Ryan. Nagkakilala ang dalawa sa isang disco ng 15 years old pa lamang sila. Nag-date sila ng ilang taon ngunit dahil mga bata pa sila noon ay nagkahiwalay din sila eventually. Muli silang nagkita makalipas ang ilang taon at doon na sila nagsimula na ituloy muli ang kanilang romantic relationship. Simula noon ay hindi na mapaghiwalay sina Aisling at Ryan. Dito na nagsimula ang kanilang mga plano na bumuo ng buhay na magkasama, ipatayo ang kanilang dream house, magpakasal at bumuo ng sarili nilang pamilya. Ayon kay Ryan, ang mga ngiti ni Aisling ang nagpapakalma sa kanya. Masaya siya tuwing nakikita niya itong nakatawa. Tuwing malungkot siya o demotivated, makita lamang niya ang mga ngiti ni Aisling ay nakakalimutan niya ang kanyang mga problema. Mayroon itong hatid na ibang klasing saya at contentment sa kanyang buhay. Isang malinaw na pahiwatig na si Aisling na nga ang the one at wala siyang ibang babae pang gugustuhin na makasama habang buhay. January 10, 2022, tinamaan ng COVID ang buong pamilya ni Ryan kaya't kinailangan nilang mag-quarantine sa loob ng kanilang bahay.
Puspusan naman ang pag-aasikaso ni Aisling sa kanyang nobyo at sa kanyang pamilya. Palagi itong nagdadala ng groceries sa kanilang bahay at dahil naka-quarantine pa nga, iniiwan na lamang nito ang dala niyang groceries sa harap ng pinto ng bahay ni Ryan. Miss na ni Ryan ang kanyang girlfriend, ngunit okay lang iyon dahil after 10 days ay mayayakap na niya ito. Nakatakda din silang umalis magkasama para sa isang vacation trip. Makalipas ang 2 araw pagkatapos ng trabaho ni Aisling sa eskwelahan ay naghanda ito upang mag-jogging. May pagka-athletic itong si Aisling kaya't every time na may pagkakataon ay palagi itong tumatakbo at nag-e-exercise. Isa rin itong paraan upang ma-relax siya dahil busy na nga rin siya sa trabaho sa eskwelahan. Nagpaalam si Aisling sa kanyang ina at sinabi niya kung saan siya magja-jogging, ngunit parang merong kakaibang naramdaman ang kanyang ina na parang merong hindi magandang mangyayari sa kanyang anak. Dahil dito iminungkahi ng kanyang ina na wag na siyang mag-jogging sa lugar na kanyang sinabi, ngunit humarap sa kanya ang kanyang anak habang nakangiti sabay sabing, "Nay, 23 years old na ako, kaya ko na ang sarili ko. I love you," sabay sara ng pinto. Pagkatapos magpaalam sa ina ay tumulak si Aisling papunta ng Grand Canal. Tahimik sa lugar na iyon at kaunti lamang ang mga dumaraan kaya't perfect itong lugar na ito kung gusto mong mag-isip at kung gusto mo ng katahimikan. May mga tao din naman sa lugar na iyon ngunit kalimitan ay mga nagja-jogging lang din at mga fur parents na gustong ilakad ang kanilang mga aso. Bandang 3:50 ng hapon nang narating ni Aisling ang Fiona's Way. Isa itong mahabang towpath sa tabi ng Grand Canal na ipinangalan kay Fiona Fender, isang Irish lady na naglaho noong 1996. Nang mga oras na iyon, may 2 pang babae na nagja-jogging din sa Grand Canal. Habang nagja-jogging ang 2 babae, may narinig silang kakaibang ingay. May nakita silang isang bike na nakatiwangwang sa tabi ng kalsada at parang may isang tinig ng babae na umiiyak sa may kakahuyan. Akala ng 2 babae ay nahulog lang ang babaeng umiiyak sa kanyang bike kaya't hinanap nila ito sa may kakahuyan. Doon na nila nakita ang isang lalaki na nakadagan sa babaeng sumisigaw. Napansin nila na nakasuot ng isang kwintas ang babae at nakasulat dito ang pangalang Aisling. Napansin ng lalaki na may mga matang nakatingin sa kanya kaya tumingin ito sa likod niya at doon ay nakita niya ang 2 babae. Balisa ngunit nakangiti ang lalaki habang sinasabi sa 2 babae na umalis sila doon. Ayon sa 2 witness, kita nila kung paano ginagalaw ni Aisling ang katawan nito, kung paano nito nilalabanan ang lalaking nakadagan sa kanya. Ngunit ng panahong iyon, wala nang boses na lumalabas sa bibig ni Aisling. Nang mga oras ding iyon ay wala silang dalang cellphone, wala ding mga taong dumadaan kaya't dali-dali silang tumakbo sa pinakamalapit na bahay sa lugar upang humingi ng tulong. Mabilis na dumating ang mga guardy sa lugar ngunit huli na ang lahat para kay Aisling. Nadat na nila si Aisling na duguan, hindi na gumagalaw at hindi na humihinga. Wala na rin ang lalaking nanakit kay Aisling. Sinubukan pa rin ng mga paramedics na iligtas si Aisling ngunit hindi na ito nagre-respond. Nagtamo si Aisling ng 11 saksak sa lieg. Mapapansin din ang mga bakas ng pananakal sa lieg ng dalaga. Napakaraming dugo ang nawala kay Aisling na siya naman itong ikinamatay. Nakita din ng mga otoridad sa di kalayuan ang dalang susi ng dalaga. Meron itong mga marka ng dugo at tila ito ang ginamit ng dalaga upang gawing weapon laban sa sospek. Ayon sa mga otoridad, mababaka sa estado ng katawan ni Aisling na lumaban ito upang makawala sa sospek hanggang sa huli nitong hininga. Dahil sa pangyayaring ito, agad namang naglabas ng announcement ang guardy patungkol sa insidente. In-announce nila sa publiko kung ano ang nangyari kay Aisling ng araw na iyon at hinimok ang mga tao doon na magsalita kung sila ay may nalalaman o kilala nila ang sospek sa krimen. Idinagdag din nila na ang sospek ay isang lalaki at tila mag-isa lamang ito nang atakihin ito si Aisling. Ang 2 babae naman na unang nakakita sa insidente ay nagbigay din ng pahayag sa mga pulis. Ayon sa kanila, nakasuot ang lalaki ng isang kulay navy pattern bomber jacket at meron itong tila burda o print sa likuran. Idinagdag din ng mga dalaga na ang brand ng bike na kanilang nakita ay Falcon at meron itong straight na handlebars at kulay green na frame.
Dahil sa panawagang ito ng mga otoridad, napakaraming tip ang nakuha ng mga pulis mula sa mga tao. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakuhang matibay na clue upang ma-identify kung sino talaga ang sospek. Sa kabutihang palad naman ay nakasuot si Aisling ng isang Fitbit ng araw na mangyari ang insidente. Ang Fitbit ay isang device na tila isang relo na kadalasang ginagamit ng mga athletic na tao upang mamonitor ang kanilang daily physical activities. Isinailalim sa pagsusuri ang Fitbit na suot ni Aisling at dito ay nagkaroon ng otoridad ng mas malinaw na timeline kung ano ang nangyari ng araw na iyon. Base sa data na nasa Fitbit ni Aisling, nagsimula ang kanyang pagja-jogging bandang 2:59 ng hapon. Makalipas ang 30 minutes, mapapansin na nagkaroon ng erratic movement sa Fitbit data. Makalipas naman ang 2 minutes, wala ng movement si Aisling at tila hindi na nare-record ng Fitbit ang heartbeat ng dalaga. Muling naglabas ng announcement ang mga otoridad at dito ay sinabi nila na ang suspect ay maaaring random lamang o hindi talaga kilala ni Aisling. Maaari ding marami itong sugat sa katawan at muka dahil lumaban si Aisling bago ito binawian ng buhay. Ilang oras ang lumipas at nagkaroon ng lead ang mga pulis. Ito ay matapos interbyuhin ang dalawang dalaga na naunang nakita sa insidente. Hinuli ng mga otoridad ang isang 49 years old na lalaki, ngunit pinakawalan din kalaunan dahil walang sapat na ebidensya na magpapatunay na ito nga ang sospek sa krimen. Ayon sa lalaking ito, pumunta lamang siya sa isang tindahan upang bumili ng gatas kaya't napadaan siya sa Grand Canal, ngunit wala di umano siyang kinalaman sa pagkamatay ni Aisling. Kahit na kinumpirma ng mga pulis na hindi naman ito ang sospek, ay kumalat pa rin ang larawan nito sa social media. Dahil dito nakatanggap ang lalaki ng mga panglalait at death threats sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Dahil sa pangyayaring ito, minabuti ng mga otoridad na ilagay muna ito sa isang safe na lugar para masiguro ang kaligtasan ng lalaki. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong Tullamore. Takot ang naramdaman ng mga mamamayan doon dahil nangyari ang insidente in broad daylight at habang nagja-jogging si Aisling. Maliwanag noon, may mga tao din sa paligid. Nasa isang lugar ito na itinuturing na safe na mga tao and yet nangyari sa kanya ang karumaldumal na krimen. Nang mga oras na iyon, malaya pa ring nakakagala ang sospek at maaaring meron pa itong mapatay. Takot ang naramdaman ng mga tao lalong-lalo na ng mga babae sa komunidad dahil ang nangyari kay Aisling ay malinaw na indikasyon na wala na talagang safe na lugar para sa mga kababaihan. Nagbigay din ng pahayag ang mga taong parating pumupunta sa Grand Canal patungkol sa nangyari kay Aisling. Naroon ang mga taong palaging nagja-jogging doon, mga magulang na dinadala ang kanilang maliliit na anak sa Grand Canal upang magpaaraw. They don't feel safe any longer kaya't ang panawagan nila ay sana'y mahuli na agad ang taong pumatay kay Aisling. Bumuhos naman ang pakikiramay ng sambayanan sa Murphy family. Buong bansa ay nagluksa at sumama sa pagdadalamhati ng pamilya. Nakarating din ang balitang ito sa ibang bansa at may ilang mga sikat na personalidad ang kumundena sa karumaldumal na sinapit ni Aisling. Nagpahayag din ng saloobin ang politikong si Helen McEntee tungkol sa insidente at dito ay kinundina niya ang brutal na pagpaslang kay Aisling. Ayon sa kanya, generally, isang napaka-safe na lugar ang Ireland at isa ito sa mga bansang may mababang crime rate. Ngunit dahil sa mga kasong katulad ng kay Aisling, isa itong malinaw na indikasyon na kahit gaano ka-safe ang lugar ay mayroon pa ring mga naliligaw na masasamang tao na handang maghasik ng lagim. Ang nangyaring ito kay Aisling ang pinakamasamang bangungot na maaring pagdaanan ng isang babae. Dahil sa pagkamatay ni Aisling, ang mga tao doon, lalong-lalo na ang mga babae, ay palaging magkakaroon ng kaba sa kanilang dibdib kahit na naglalakad lamang sila o nasa isang pampublikong lugar. Bago ang insidente, kampante ang mga tao na ligtas ang kanilang lugar. Ngunit ngayon, dahil sa nangyari sa dalagang si Aisling ay mahirap na itong paniwalaan. Idinagdag din ng politician na ito na susuportahan nila ang hanay ng kapulisan upang masiguro ang pagkakahuli ng sospek. Nangako ito na kung sino man ang may kinalaman sa pagkamatay ng dalaga ay mananagot sa batas. Katulad ng nabanggit kanina, tila isang sunog, mabilis na kumalat ang insidenteng ito sa social media at nakarating na rin ang balita sa international media. Ngunit sa kasamaang palad, maraming mga tao ang sa halip na makisimpatya ay sinisi pa ang biktima.
Ayon sa mga taong ito, naging target si Aisling ng suspect dahil nagja-jogging ito sa isang liblib at makahoy na lugar. May mga nagtanong din kung bakit kailangan pang mag-jogging ni Aisling pwede namang manatili na lamang ito sa kanilang bahay. Kung may mga humusga, mas marami namang tao ang sumaliwat sa mga taong sumisisi kay Aisling. Isa na rito ang aktivistang si Laura Bates. Naglabas ito ng mahaba at malungkot na post sa kanyang social media account at dito ay sinabi niya na ang mga ganoong klaseng pahayag ay isang form of victim blaming. Ayon sa kanya, it doesn't matter kung ano ang ginagawa ng biktima. Kumakain man ito, natutulog, namamasyal, nagdadasal o nagja-jogging. Isang perpektong example di umano ang nangyari kay Aisling. Isa itong mabuting mamamayan, mabait na anak at kaibigan, isang responsableng guro. Wala itong nilabag na batas o ginagawang masama ng mga oras na atakihin siya ng sospek. Nagja-jogging lamang ito and yet napagdiskitahan pa rin siya ng sospek. Nampatay si Aisling nang walang kalaban-laban. Lumipas ang 48 hours ngunit wala pa ring lead ang mga pulis kung sino ang taong pumaslang kay Aisling. Dumagsa ang napakaraming tao na nakikiramay sa Murphy family. Maging ang mga politiko ay sumama na rin sa vigil. Libo-libong tao ang nagtipon-tipon upang ipakita ang suporta sa pamilya ng dalaga. Isa lamang ang hiyaw ng mga taong naroroon, hustisya at kapayapaan sa kanilang lugar at wala silang ibang nais kundi ang mahuli ang sospek sa krimen. Nagsalita din ang principal ng school na pinagtatrabahuhan ni Aisling. Hindi sila makapaniwala na wala na ang kanilang kasamahan. Ayon sa principal, nung isang araw lamang ay kasama nila ang dalaga, masaya at puno ng buhay. Ngunit ngayon, alaala na lamang ni Aisling ang naiwan sa kanila. Maging ang mga estudyante ni Aisling ay nagdadalamhati dahil hindi na nila makikita at makakasama kailanman ang kanilang guro. Dahil sa media atensyon na nakuha ng kasong ito ay naging mas mabilis ang pag-usad ng investigasyon. Lahat ng mga tao ay nakatutok at nakaantabay sa mga susunod na kaganapan. Dito na nakatanggap ng isang anonymous email ang mga pulis mula sa isang lalaki. Inamin ng lalaking ito na siya nga ang pumatay kay Aisling. Patawarin niyo ako, ang dagdag pa ng lalaki sa email. Ang email na ito ay pinadala sa mga pulis bandang 10:44 ng gabi. Mabilis na natukoy ng mga pulis ang bahay kung nasan ito, ngunit nang makaharap nila ang lalaki ay agad nitong binawi ang confession niya sa email. Sinabi nito na hindi niya sinasadyang ipadala ang email na iyon sa mga pulis. Lasing di umano siya ng gabing iyon at masyado itong nagpadalos-dalos kaya't naisend niya ang email nang hindi sinasadya. Dinouble check ng mga pulis ang background ng lalaki ngunit walang matibay na patunay na siya nga ang lalaking pumatay kay Aisling. Labag man sa kalooban ng mga pulis ay kinailangan nilang pakawalan ang lalaki. Lumipas naman ang ilang oras, nakatanggap na naman ng isang tip ang Gardy na siyang nagpabago sa takbo ng investigasyon. Ang tip na ito ay mula sa isang nurse na nagtatrabaho sa isang ospital malapit sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Ayon sa nurse na ito, may isang lalaki na pumunta ng ospital dahil sa pananakit ng kanyang mga sugat. Ang lalaking ito ay maraming sugat sa kanyang muka, lieg at katawan. Nakita ng nurse ang announcement ng Gardy sa telebisyon kaya't agad siyang tumawag sa mga otoridad. Nagsuspecha ang nurse sa lalaki nang hindi nito maipaliwanag kung paano siya nagkaroon ng maraming sugat. Agad namang dumating ang mga pulis sa ospital at doon na sila nagsagawa ng background check sa lalaki. Habang nasa ospital naman ang ibang mga detectives, ang iba pang miyembro ng Gardy ay abala naman sa pag-i-impound ng 2 pang sasakyan na maaaring may link sa pagkamatay ng dalaga. Nag-issue din ang mga otoridad ng search warrant para halughugin ang 2 properties na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ang isa sa mga bahay na ito ay 1 oras ang layo at ang isa naman ay 8 minutes lamang ang layo mula sa Grand Canal. Kinilala ang lalaking nasa ospital na si Joseph Pushka. Si Joseph ay isang builder na nagmula sa bansang Slovakia. Lumipat siya at ang kanyang pamilya sa Ireland noong 2015. Nakatira ito sa Tullamore kasama ang kanyang asawa at 5 anak. Ininterview siya ng mga pulis at ayon sa kanya ay nagkaroon siya ng sugat dahil binugbog siya ng isang lalaki na nakasuot ng kulay asul na mask habang siya ay naglalakad. Masyadong vague ang paliwanag na ito ni Joseph dahil ng time na iyon ay pandemic pa rin kaya't halos lahat ng tao ay nakasuot pa rin ng mask. Ipinakita ng mga pulis ang larawan ni Aisling kay Joseph at tinanong kung nakita ba nito si Aisling at mariin naman itong tumanggi na hindi niya ito kilala o nakita man lang.
Dito na lalong nagsuspecha ang mga pulis dahil laman ng balita ang mukha ni Aisling kaya't tinanong nila ito kung hindi ba ito nanonood ng balita. Sumagot naman ito at sinabing yes, nanonood ako ng news pero hindi ako marunong mag-English kaya't hindi ko naiintindihan ang kanilang sinasabi. Maigsi ang mga sagot ng lalaki at tila ayaw nitong magbigay ng iba pang impormasyon. Dahil mukhang walang interes ang lalaki na makipagtulungan sa kanila, minabuti nilang bigyan ito ng ilang minuto upang mag-isip. Umalis ang mga detectives ng ilang minuto at nang bumalik sila, dito na sinabi ng lalaki na ang lalaking pumatay kay Aisling ay ang parehas na lalaki rin na bumugbog sa kanya. Nasa parehas na lugar sila ni Aisling ng oras na iyon at sinubukan pa di umano niyang iligtas ang dalaga ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng sospek. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagbago na naman ang testimonya ni Joseph. Ako ang gumawa, ako ang pumatay. Pinatay ko si Aisling, ang mga salitang lumabas sa bibig ni Joseph. Hindi makapaniwala ang mga detective sa kanilang naririnig kaya't pinaalalahanan nila ito na hindi niya kailangang sabihin ang mga iyon kung hindi naman siya talaga ang sospek. Ngunit hindi na nila ito mapigilan. Patuloy itong nagsalita at humihingi ng tawad. Patawarin niyo ako, ang hiyaw ng lalaki. Nakita ko si Aisling at hindi ko pa siya nakikita before. Nagandahan ako sa kanya, kumuha ako ng kutsilyo, isinabit ko sa aking leeg. Sinaksak ko siya nang dumaan siya sa tabi ko, nilaslas ko ang leeg niya. Nagpanik siya, nagpanik din ako. Dito na nagsimulang umiyak si Joseph habang tinatanong ang mga investigador kung makukulong ba siya ng 10 taon. Itinaas ni Joseph ang kanyang t-shirt upang makita ng mga pulis ang mga sugat sa kanyang tiyan. Meron siyang 3 sugat sa kanyang tiyan na parang tinusok na mga susi na dala ni Aisling nang araw na ito ay mapatay. Dahil sa mga pahayag na ito ng lalaki, kinuhanan siya ng DNA sample ng mga pulis and sure enough, nagtugma ang DNA niya sa DNA sample na nakuha sa ilalim ng mga kuko ni Aisling. Habang isinasagawa ng Gardaí ang kanilang investigasyon, January 18th, 6 na araw matapos ang insidente, nagtipon-tipon ang mga mahal sa buhay ni Aisling pati ang kanyang mga kaibigan at mga taong nagmamahal sa dalaga upang ihatid siya sa huling hantungan. Dumating din sa funeral ni Aisling ang presidente ng bansa kasama ang kanyang asawa pati na rin ang Minister for Justice upang makiramay. Nagtipon-tipon din ang mga mamamayan, napakaraming tao ang nandoon upang mag-alay ng 1 minutong katahimikan bilang pagpupugay at pag-alala sa makulay na buhay ng dalaga. Habang ipinoprosesyon ang mga labi ng dalaga, nakapila ang maliliit na bata na estudyante ni Aisling, dala ang larawan ng kanilang mahal na guro. She was the light of their lives, and the murder of 23-year-old Aisling Murphy has stunned Ireland.
The president and his wife comforted her parents, brother, sister, and boyfriend as they arrived for her funeral. The primary school teachers' class of 5 and 6-year-olds had waited outside the church to say goodbye. The Prime Minister, Taoiseach Micheál Martin, was also there to hear her family's emotional tribute. Aisling epitomised the beauty of life, shared her passion, gifts and talents with others so generously. We pray for her friends, colleagues and students. May Aisling's legacy live in the hearts of all she touched. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Naroon din ang boyfriend ni Aisling na si Ryan at nagbigay ito ng mahaba at madamdaming speech. Ayon kay Ryan, si Aisling ang greatest love of his life at babaunin niya lahat ng kanilang alaala habang buhay. Nanalangin ito na sana kahit sa kabilang buhay ay magkita sila ni Aisling upang maipagpatuloy nila ang napakaraming plano na naudlot dahil sa kanyang pagkamatay. Habang umiiyak, nagpaalam ito sa kaisa-isang babae na kanyang minahal. Goodbye for now, but not forever, darling. Ang huling paalam ni Ryan sa kanyang mahal na si Aisling. You will live on in our hearts and memories. Nang araw ding iyon, inannounce ng mga pulis na ang lalaking kanilang minomonitor sa ospital ay naaresto na at nakasuhan sa pagpatay kay Aisling Murphy. Naging napaka-emosyonal ng araw na iyon hindi lamang para sa pamilya at mahal sa buhay ni Aisling, kundi pati na rin sa mga taong nakasubaybay sa kaso. Isang anghel ang nawala dahil sa isang napakamakasariling tao. Walang kapunto-punto ang pagkamatay ni Aisling. Isa itong napakabuting tao at mamamayan at marami pa sana itong magagawang mabuti sa mundo, ngunit ninakaw ni Joseph ang oportunidad na iyon kay Aisling. Matapos ang pagkakaaresto sa suspect, dito na nakatanggap ng iba pang impormasyon ang Gardaí tungkol sa mga galaw ni Joseph ilang oras bago nito patayin si Aisling. Isang babaeng nagngangalang Anne-Marie Kelly ang nag-report sa mga pulis na nakita rin niya si Joseph ng araw na iyon. Nakasakay ito sa kanyang bike at tila sinusundan siya nito. Tumabi siya sandali upang makadaan ito at habang sakay sa kanyang bike ay nakatitig ito sa kanya. Napakabagal nito habang dumaraan sa tapat niya at tila nakangisi pa ito. Kinilabutan siya at binilisan niya ang paglalakad upang mabilis siyang makalayo kay Joseph. Patuloy sa kanyang paglalakad ay napadpad si Anne-Marie sa may Grand Canal at doon ay parang napansin niya na mayroon na namang mga matang nakatingin sa kanya. Nang lumingon siya ay muli niyang nakita si Joseph. This time ay akay na nito ang kanyang bike habang nakatitig sa kanyang likuran. Nagpanik siya at buti na lamang ay may isang van na nakaparada malapit sa lugar kung nasaan siya at naroon din ang driver nito kaya't dali-dali siyang tumakbo palapit sa van. Paglingon niya ay wala na si Joseph sa kanyang likuran. 3 babae pa ang lumantad at nagsumbong na sinundan din sila ni Joseph ng araw na iyon. May ilang mga CCTV rin na nagpapakitang sakay si Joseph sa kanyang bike habang sumusunod sa mga babae. Ang 4 na babaeng ito ay nakaligtas sa tiyak na panganib. Ngunit sa kasamaang palad, si Aisling ang sumalo ng lahat ng tinitimping galit at obsesyon sa pagkatao ni Joseph. Ayon sa mga pulis, desidido si Joseph na pumatay ng araw na iyon. Base sa background checking ng mga otoridad, walang naging ibang kaso itong si Joseph. Malinis ang record nito bago ang pagkamatay ni Aisling. Maaaring meron na itong mga naging biktima noon ngunit hindi na nakarating sa otoridad kaya't nanatiling malinis ang record ng suspect over the years. Matapos naman ang confession ni Joseph sa ospital, binago na naman ito ang kanyang statement at nag-plead ng not guilty. Hindi di umano niya maalala ang testimonyang ibinigay niya sa mga pulis sa ospital. Muli nitong sinabi na sinubukan niyang iligtas si Aisling sa lalaking pumatay sa dalaga. Sa kabila naman ng pagbaliktad ni Joseph ay hindi natinag ang mga pulis sa kanilang pag-iimbestiga. Alam nila na hawak na nila ang suspect kaya't kailangan nilang magpatuloy upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Aisling. June 13, 2023, 5 tao pa ang naaresto ng mga pulis na maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Inaresto ng otoridad sina Marek Pushka, Lucia Estokova at Lubomir Pushka para sa kasong withholding information habang sina Josefina Granzova at Viera Gaziova ay inaresto rin para naman sa kasong impending the arrest of alleged offender. Kilala o nakita ng mga taong ito si Joseph at sigurado ang mga pulis na alam nila na si Joseph nga ang pumatay kay Aisling ng araw na iyon. Laman ng balita ang kaso ng dalaga, ngunit ang mga taong ito ay nanahimik imbis na i-report sa mga pulis ang kanilang nalalaman.
October 17, 2023 nang magsimula ang trial ni Joseph. Na mga panahong ito, kompleto na ang hawak na ebidensya ng prosecution team. Nasa kanila na lahat ng resulta ng DNA testing, mga CCTV footages, witness evidence kasama na rin ang sariling confession ni Joseph sa ospital. Ngunit sa kabila ng lahat ng ebidensya, pinanatili ng defense team ang kanilang alibi at iginiit na si Joseph ay biktima rin sa insidenteng iyon. Tinangka di umano ni Joseph na iligtas si Ashling, sa katunayan ay nagtamo ito ng mga sugat dahil tinangka din siyang patayin ng totoong sospek sa krimen. Nang makita di umano siya ng unang dalawang babae sa Grand Canal ng araw na iyon ay sinusubukan ni Joseph na patigilin ang pagdurugo sa leeg ni Ashling at hindi dahil pinapatay nito ang dalaga. Kung hindi di umano nakatakbo si Joseph mula sa sospek ay maaring patay na rin ito. Dito na kinwestiyon ng defense team ang estado ni Joseph nang magbigay ito ng pahayag sa mga pulis sa ospital. Ayon sa kanila, wala ito sa tamang pag-iisip ng panahong iyon dahil sa pain na nararamdaman nito mula sa kanyang mga sugat. Nang mga oras ding iyon, uminom ito ng gamot na oxycodone, isang uri ng painkillers na maaaring nagpalabo sa pag-iisip ni Joseph. Dito na iminungkahi ng defense team na suriin ng mga doktor ang hospital records ni Joseph dahil maaaring hindi reliable ang kanyang mga pahayag ng araw na iyon. Sumang-ayon naman ang korte sa mungkahing ito ng defense team kaya't sinuri ng mga doktor ang mga records ni Joseph sa ospital. Matapos ang pagsusuri, napatunayan na walang kahit na anong record na nagpapakita na si Joseph ay confused o nagdidiliryo habang ito ay nasa ospital. Masyado ding mababa ang level ng oxycodone sa kanyang sistema nung araw na iyon kaya't imposible ang iminumungkahi ng kanyang defense team. Dahil sa resulta ng eksaminasyon, nagpupuyo sa galit ang prosecution team. Tinawag nilang sinungaling at walang hiya si Joseph. Very evident na plano pa nitong pasayawin sa kanyang palad ang mga tao sa korte. Nagpapanggap itong good Samaritan at biktima rin sa sitwasyon na di umano'y tinangkapan niyang iligtas si Ashling mula sa sospek when in fact ay siya talaga ang pumatay sa dalaga. Ayon sa korte, malinaw na ang nag-iisang biktima sa kasong iyon ay ang dalagang si Ashling. November 9, 2023, matapos ang 2 oras na deliberasyon, nagkaisa ang jury na si Joseph ay guilty sa pagpaslang kay Ashling Murphy. Hawak ng korte ang 13 days worth of evidence at 60 statement from witnesses. Habang binabasa ng korte ang resulta ng deliberasyon, nakaupo lamang si Joseph habang nakataklob ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Hindi na rin nakapagpigil ang judge na humawak sa kaso ni Ashling at dito ay sinabi niya sa lahat na meron silang kasamang isang demonyo sa loob ng korte. Ayon sa judge, darating ang araw na Diyos na rin ang magpaparusa kay Joseph sa krimen na kanyang ginawa. Sinang-ayunan ng judge ang desisyon ng jury at nagpasalamat ito sa jury sa mabilis na resulta ng deliberasyon at dahil dito sa wakas ay makukuha na ni Ashling ang hustisya na nararapat para sa kanya. Idinagdag din ng judge na naiintindihan niya ang defense team na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang kliyente, ngunit hindi niya di umano matanggap na isang demonyo ang kanilang ipinagtatanggol. Idinagdag din niya na naawa siya sa jury dahil ang mga detalye ng kaso ay sapat na upang mawalan sila ng ganang kumain o magkaroon ng bangungot sa gabi. Dahil sa kanilang serbisyo, in-exempt sila ng judge from jury service ng 20 years. November 17, Biyernes, ang araw ng paghatol para kay Joseph. Ayon sa judge na si Tony Hunt, isa lamang ang parusang nararapat para dito. Si Joseph ay nahatulan ng mandatory na habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpaslang kay Ashling Murphy. Matapos marinig ang hatol ng korte kay Joseph, dito na nagpahayag ng saloobin si Ryan. Humarap ito kay Joseph habang malungkot na sinasabing, "Dahil sa ginawa mo, hindi ko na mapapakasalan ang babaeng pinakamamahal ko, ang aking soulmate. You have no idea the love we have for each other. Dahil sa'yo, kailangan kong magpatuloy sa buhay na ito ng mag-isa." Nakakatawa ka pa? Ni wala akong nakikitang kahit nakatiting na pagsisisi sa iyong muka, which sums up kung anong klaseng tao ka. Ikaw ang perpektong example ng demonyo. Ang Diyos na may kapal na lamang ang bahala sa'yo at aking panalangin na kapag humarap ka na sa Diyos, naway ilagay ka muna niya sa impyerno bago kanya tuluyang burahin sa mundo.
Nakatungo lamang si Joseph habang nagsasalita ang mga tao sa korte. Wala siyang lakas ng loob na tingnan sa mata ang mga taong naulila ni Aisling. Ayon sa judge, kung darating sa punto na makukonsidera sa parol si Joseph, kailangan nilang i-reviewing muli ang kaso dahil sa puntong iyon hindi pa rin malinaw kung ano ang naging motibo ni Joseph sa pagpatay kay Aisling. Hindi ito nagpakita ng kahit na anong pagsisisi sa kanyang mukha at wala itong ginawa kundi magsinungaling sa korte. Matapos ang paghatol, dinala si Joseph sa isang nakahiwalay na selda at inilagay under surveillance for 24 hours. Ginawa nila ito dahil may mga nakarating na report sa korte na sinubukan nitong magpakamatay habang nililitis ang kanyang kaso. Nangako naman ang ibang mga inmates sa loob ng kulungan na babantayan nila lahat ng kinikilos ni Joseph at sisiguraduhin nilang magiging impyerno ang buhay nito sa loob. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ang pamilya ni Joseph na siya ay inosente. Matapos ang lahat, nagbigay ng isang tribute speech ang lokal na pamahalaan sa mga naiwan ni Aisling kasama na rin ang boyfriend nitong si Ryan. Hindi sila sumuko sa kabila ng mga balakid at nanatiling matatag upang makuha ni Aisling ang hustisya. Nagpahayag din ng kanilang saloobin ang pamilya ni Aisling. Nagpasalamat sila sa lahat ng kaibigan, kapamilya na sumama sa kanila sa napakahirap na sitwasyong iyon. Ninakaw sa kanila si Aisling at wala nang masasakit pa sa experience na iyon. Simula ng araw na mamatay si Aisling, ramdam nila ang pagmamahal at suporta ng komunidad at iyon ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. From day one, the outpouring of love and support was felt in abundance from the Irish people, both on a national and international level, as they stood in solidarity with our family to quote mourn the loss of our beautiful, talented Aisling and to condemn gender-based brutality with visceral repulsion. Aisling was a vibrant, intelligent and highly motivated young woman who embodied so many great traits and qualities of the Irish people and its communities. Her life had a huge impact on so many of those around her, and she was the epitome of a perfect role model for every little girl to look up to and strive to be. Idinagdag din nila na si Aisling ay hindi lamang integral na parte ng kanilang pamilya, kundi isa ring importanteng miyembro ng komunidad at habang buhay silang magpapasalamat sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanila. Dahil sa pagkawala ni Aisling, naging malinaw sa lahat kung gaano karaming tao ang nagmamahal dito. Marami ang umiyak at nagdalamhati sa sinapit ng dalaga. Hindi lamang ang kanilang komunidad, maging buong bansa ang nakiramay sa kanyang pamilya. Dahil sa insidenteng ito, nagbuklod ang buong bansa upang makuha ng pamilya ni Aisling ang hustisya. Dahil rin sa insidenteng ito, nagsimula ang mga proyekto ng gobyerno patungkol sa safety ng mga tao, lalong-lalo na sa safety ng mga kababaihan. Naglabas ng programa ang gobyerno upang lalong mapalaganap at magkaroon ng knowledge ang mga tao kung papaano nila poprotektahan ang kanilang sarili sa mga mapanganib na sitwasyong katulad na nangyari kay Aisling. Lahat ng klase ng krimen ay nakakatakot at maraming tao ang apektado every time na may sakunang magaganap, ngunit may mga specific na kaso na talaga namang gigimbal sa buong bansa at napakaraming tao. Isa na nga sa mga kasong ito ang pagkamatay ni Aisling. Nag-iwan ito ng long-lasting impact sa buong Ireland. Ayon kay Ryan, ang pinakamasakit sa lahat ay ang isipin na alaala na lamang ni Aisling ang maiiwan sa kanya at hindi niya alam kung makakahanap pa siya ng katulad ni Aisling. Ayon naman sa kapatid nitong si Amy, hanggang ngayon nagkakaroon pa rin sila ng bangungot sa pagkamatay ni Aisling. Ang pinakamabigat na dalahin sa kanilang dibdib ay ang isipin na wala sila sa tabi nito habang inilalaban nito ang kanyang buhay. Si Aisling ang tipo ng tao na tutulong kahit na kanino at gagawin nito lahat ng kanyang makakaya upang makatulong. Ngunit nang ito na ang nasa alanganing sitwasyon, wala ni isa ang nandoon para iligtas siya. Bilang nakakatandang kapatid, wala siyang nagawa upang iligtas ito habang ito ay nabubuhay at ngayon napatay na ito, ang tanging magagawa na lamang niya ay protektahan ang kanyang mga alaala at patuloy pa rin nilang ipaghahanda ng pinggan si Aisling sa kanilang lamesa. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!